Sinabihan ng mga bandido si Ling Yuyo na sumama sa kanila. Natakot naman ang tatlong gunggong na ito at tinatanong ang isa't isa kung ano na ang gagawin nila. Dahil ang mga hamarang pala sa kanila ay mga 9th class warrior, kaya wala silang pag-asa kahit lumaban pa sila. Tinanong ni Ling Yuyo ang mga bandido kung ano ang kailangan nila sa kanya. Nagsaad din si Kung Ching na wag ang mga itong magtangkang gulihin sila dahil ang mga ama nila ay high-ranking officials ng kanilang empire. Wala namang pake dito ang tatlong bandido kaya sinugod na ng mga ito sila Ling Yuyu. Ngunit ginamit ni Kung Ching ang iniregalo niya kay Ling Yuyu na Angel Steer Artifact, na naglabas ng malakas na enerhiya at pumulibot kay Kung Ching na naging panangga nito, kaya mabilis na walang bisa ang ginawang atake ng isang bandido. Tumawa naman ng malakas si Kung Ching at mayabang nitong sinabi na hindi tatalab ang kanilang mga pag-atake, dahil ang artifact na hawak niya ay nagkakahalaga ng 1,000 of gold. Humanga naman ang tatlong babaeng gunggong na ito, at sinabihan si Ling Yuyo na dapat tinanggap niya na ang ganitong klaseng regalo. Nagtangka ulit na umatake ang isang bandido, ngunit gumamit na ito ng teknik na tinatawag niyang Flame Dao, na dahilan ng mabilis na pagwasak ng pinagmamayabang na artifact ng gunggong na si Kung Ching. Naikinagulat na naman ng tatlong gunggong, tinutukan na ng espada ng bandido si Kung Ching at sinabihan ito na ang pinagmamayabang niyang artifact ay isa lang basura dahil hindi man lang nito kinaya ang kanyang isang teknik. Natakot naman si Kung Ching at nagmakaawang wag siya nitong patayin. Dagdag pa niya na si Ling Yuyu lang naman ang kailangan nila kaya wala siyang kinalaman dito. Subalit nakatanggap lang siya dito ng isang pagsipa na nagpatalsak sa kanya, at tinawag pa siya nitong basura. Lumapit na ang bandido kay Ling Yuyu at tangka na sanang kukunin siya, na ikinatakot ni Ling Yuyu. Ngunit biglang nag-react ang niregalo ni Yang Chen kay Ling Yuyu na bracelet, at may lumabas dito na isang beast creature na umatake sa isang bandido at sa dalawa pa nitong kasama na dahilan ng pagtalsik ng mga ito sa hindi kalayuan. At ito pala ay isang Mystic Dragon Roar, na mangha naman ang mga gunggong na ito sa lakas ng body protector na binigay ni Yang Chen kay Ling Yuyu. Dagdag pa nila na hindi dito may kukumpara ang Angel Steer ni Kung Ching, kaya naman nagsisi na ang mga gunggong na ito sa mga sinabi nila sa ating bida. Natakot naman ang mga bandido na ito sa dragon na kanilang nakita, at nagsaad ang isa na mali ang impormasyon na binigay sa kanila, kaya naman nagpasya na ang mga ito na mabilis na umatras dahil sa takot na baka dito na sila mamatay. Habang unti-unti nang naglalaho ang Mystic Dragon, ay napatingin na lang si Ling Yuyu sa kanyang bracelet at nabanggit na lang nito ang pangalan ng ating poging bida. Sa kabilang banda naman naglalakad si Yang Chen sa isang kalsada, at sa isip-isip niya na ang kanyang prioridad ngayon ay mai-upgrade ang kanyang cultivation, kaya kailangan niyang bumili ng medicinal material para makagawa ng mga elixir. Dagdag niya pa na ang kailangan niya gawing elixir ay ang Davao Peel, at pagkatapos itong i-absorb ay gagawin niya ang lahat para makapag-breakthrough sa 6th class warrior. Maya-maya pa ay nakarating na ang ating bida sa harap ng medicinal hall, at habang papasok siya dito ay sa isip-isip niya na narinig niya na nandito ngayon ang owner nito, kaya kailangan niyang makuha ang lahat ng medicinal material na kailangan niya. Nakapasok na nga ang ating bida at may nakita siyang babae na nagtatanong sa doktor kung anong klaseng sakit ang meron siya. Tinanong muna ito ng doktor kung nakakaramdam ba siya ng panghihina at madalas na pagpapawis. Namangha naman ang babae dahil lahat ng sinabi ng doktor na ito ay totoo. Nagsaad naman ang doktor na isa lang yung common cold, kaya binigyan niya ito ng prescription at sinabihan ang babae na inumin lang ito sa tamang oras at gagaling siya sa loob ng 3 araw. Habang nagmamasid lang si Yang Chen sa mga kaganapan ay nagbubulungan naman ang mga pasyente at sinasabi ng mga ito na magiging healthy sila dahil ang kanilang doktor ay isang divine doctor.
Sa isip-isip naman ng ating bida na kahit average lang ang doktor na ito ay isa itong masipag at may magandang reputasyon. Lumapit na si Yang Chen sa tagabantay at magalang siyang tinanong nito kung ano ang kanyang kailangan. Agad naman sumagot ang ating bida na kailangan niya ng cinnamon, 3 heart of bearing herb, 1 root of ginseng, at 2 bone washing flowers. Binigay na nga ito kay Yang Chen ng tagabantay, kaya paalis na sana ang ating bida ngunit napalingon siya sa babaeng may akay-akay na bata at nanghihingi ito ng tulong. Lumapit ito kay Dr. Lee at nagsaad na iligtas ang buhay ng kanyang anak. Agad namang tinanong ni Dr. Lee kung ano ang nagyari dito. Tumugon naman ang babae na hindi niya alam dahil ganito na ito pagkagising niya, at nagsusumamo ito na iligtas ang kanyang nag-iisang anak. Agad naman itong tinignan ni Dr. Lee at malumanay niyang sinabi na hindi maayos ang paghinga nito at naglalabas ng malamig na pawis, ngunit makikita sa ekspresyon ng mukha nito na hirap siya na alamin kung ano talaga ang sakit nito. Kaya naman agad niya nang sinabi na hindi niya malaman kung ano ang symptoms nito, na ikinagulat ng ina nito at ng mga pasyente dahil ang tinuturing nilang divine doctor ay hindi malaman kung ano talaga ang sakit nito, kaya napatanong na lang sila kung wala na bang pag-asa para mailigtas ang bata. Kaya naman muli na namang nagmakaawa ang ina nito at ang mga tao na iligtas ang batang ito. Nagsaad naman si Dr. Lee na hindi niya talaga malaman kung ano ang sakit nito. Ngunit dahil sa pressure sa daming taong naroon ay sinabi niya na lang na mukha lang itong yellow fever, kaya sinabi niya na bibigyan niya na lang ito ng ilang gamot. Agad naman nagpasalamat ang ina ng bata, at binuhat na nito ang kanyang anak at tangka na sanang aalis. Ngunit pinahinto ito ng ating bida at sinabing hindi yellow fever ang sakit ng kanyang anak, kaya sinabihan niya ito na huwag kukunin ang ibibigay ng doktor na gamot. Nagalit naman ang mga tao at sinabihan ang ating bida na ayon ang prescription ni Dr. Lee. Mayabang pa nilang sinabi na kung mas may alam ba siya kaysa sa kanilang doktor. Tinanong naman ni Dr. Lee kung may ebidensya ba siya na hindi ito yellow fever. Agad namang sumagot ang ating bida na similar lang ito sa mga sintomas ng yellow fever, pero hindi talaga ito isang yellow fever. Nagulat naman si Dr. Lee kaya naman tinanong niya ito kung alam ba niya kung anong klaseng sakit ito. Agad namang sumagot ang ating bida na alam niya at ito ay cholera disease. Tinanong naman ni Dr. Lee kung ano ang basehan niya na ito ay isang cholera disease. Sumagot naman agad ang ating bida na nagsimula ang sintomas ng bata sa yellow fever, at sinabihan niya si Dr. Lee na nakalimutan nito ang pinakamahalaga na dapat saliksikin bilang isang doktor. Bahagyang binuksan ni Yang Chen ang mata ng bata, na ikinagulat ni Dr. Lee dahil ito ay sintomas talaga ng cholera disease. Kaya pasigaw na sinabihan ng ating bida si Dr. Lee na ang paggamot sa cholera disease ay kabaligtaran ng yellow fever, kaya kung maiinom nito ang ibibigay niyang gamot ay ikakamatay ito ng bata. Na ikinalugmok ni Dr. Lee dahil napagtanto niya na ang kanyang pagkakamali, kaya naman napaluhod na lang ito at inamin niya ang kanyang pagkakamali sa ating bida. Ikinagulat naman ito ng kanyang mga pasyente dahil nagpakumbaba ito sa ating bida at parang inaamin niya na rin na mas may alam sa kanya si Yang Chen bilang isang doktor. Agad naman itong pinatayo ng ating bida at sinabi nito na kung alam niya na ang kanyang pagkakamali, ay patunayan niya ang kanyang sarili sa pag-improve ng kanyang skill, ngunit ang mahalaga sa ngayon ay iligtas muna ang buhay ng bata. Nagsaad naman si Dr. Lee na ngunit kahit alam niya na ang sakit nito, ay ang magagawa niya lang ay ang mapabagal lang ang pagkalat nito. Nagsaad naman ang ibang pasyente na narinig nila na ang cholera disease ay napakadelikadong sakit, kaya naman nanlumo ang ina nito at napasabi na lang na kung mamamatay ang kanyang anak paano niya pa na magagawang mabuhay. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento. Kakasimula pa lang ng ating YouTube channel.
kaya naman hinihiling ko sa'yo na mag-subscribe, at i-click ang notification bell, para updated ka sa 2 episode na upload natin everyday. Huwag mo din kalimutan i-click ang like button. Maraming salamat mga Emperor. Dahil sa pag-aakala ni Dr. Lee na wala na silang magagawa ay inutusan na niya ang kanyang mga tauhan na maghanda na para sa funeral. Nagulat naman dito ang ating bida at nagsaad na nakalimutan na ba agad ni Dr. Lee na nandito siya, at mayabang nitong sinabi na kahit malala na ang batang ito ay hindi niya ito papabayaan lang na mamatay. Pinakuha ni Yang Chen si Dr. Lee ng panulat at papel para sa mga kailangan niyang materyales, na 4 almonds, 2 pieces of ginger, and 2 bones, at sinabi niya na pakuluan lang ito ng 1 oras. Nagtaka naman dito si Dr. Lee sa kadahilanang wala pa siyang naririnig na ganitong klaseng gamot. Nangulangot lang ang kengkoy nating bida at sinabi niya na naisip niya lang ang gamot na ito, na ikinagulat ni Dr. Lee at sa isip-isip niya na kung ano na ba ang nangyayari at kung ano na ang kanyang gagawin. Pero wala na din naman siyang magagawa dahil aminado din naman siya na mas talentado itong doktor kaysa sa kanya, kaya pinainom na nila ito sa batang ito. At sa isip-isip naman ng ibang mga pasyente na kung magagamot ba talaga ito ng ating bida, dahil kahit nga si Dr. Lee ay hindi ito kaya. Ngunit nagulat sila nang nagkaroon ito ng reaksyon at unti-unti nang gumagalaw. Maya-maya pa ay tuluyan na nga ito na damilat at tinawag ang kanyang ina, na ikinasaya ng lahat. Ngunit ang ating bida ay walang reaksyon dahil confident siyang magagamot niya ito. Nagpasalamat na nga sa ating bida ang ina ng bata sa pagligtas sa kanyang nag-iisang anak. Nagsaad naman ang ating bida na patulugin niya lang ito, dahil ito ang pinakakailangan para sa kanyang pagpapagaling. Namangha naman ang mga babaeng ito at kitang-kita na nabighani ang mga ito sa karisma ng ating bida. Napansin na nga ni Yang Chen ang paglalaway ng mga ito, at ang mga malalagkit nitong mga tingin. Tuluyan na ngang lumapit ang mga ito at inaaya ang ating bida sa kani-kanilang kwarto para gamutin sila, ngunit sa hindi natin inaasahan dahil alam naman natin ang pagka-maniakis ng ating bida, ay tumakbo ito ng mas mabilis pa sa 4:00. Pinigilan naman ito ni Dr. Lee at sinabing mag-iwan man lang ng kanyang contact information. Narinig naman ito ng ating bida kaya nagpakilala itong Yang Chen at sinabi na kapag kailangan siya nito ay puntahan na lang siya sa Lee family. Habang matatanaw pa din natin ang ating bida sa kanyang pagtakbo ay inutusan na ni Dr. Lee ang kanyang tagabantay na si Fugu, na maghanda ito bukas at pupunta sila sa Lee family. At makikita natin ang pagka-excited ni Dr. Lee at sa isip-isip nito na aangat na siya sa kanyang career bilang isang doktor. Maya-maya pa ay nakarating na nga si Yang Chen sa harap ng kanilang bahay na hingal, at sa isip-isip nito na sa panahon na ito ay mas mapusok ang mga kababaihan, kaysa sa era nila 80,000 years ago. Dagdag niya pa na mukhang hindi niya na ito kakayanin na mai-handle pa. Sa kasamaang palad ay nakakita pa ito ng 2 couple na naglalantudan sa harap ng kanilang bahay, at ito pala ay ang 2 gunggong na si Liling at Yao Sui. Kagaya nga ng ating inaasahan ay maiinis na naman ang ating bida. Napansin naman siya ng mga gunggong, kaya bago pa siya makapasok ay tinawag siya ni Liling, at ipinaalalahanan siya na bukas ay ang mga young generation ng Lee family ay may competition. Nagtaka naman si Yang Chen dahil hindi niya alam ito. Napansin naman ni Liling na hindi ito alam ni Yang Chen, kaya sarkastiko niya itong sinabihan ng good luck. Nagsaad din si Yao Sui na ang mananalo ay mabibigyan ng resources sa pagkukultivate, at ang matatalo naman ay ipapadala sa remote family branch. Dagdag niya pa na ang ating bida ay magiging isang alipin lang sa buong buhay niya.
Hindi naman na ito pinansin ng ating bida at nagtanong na lang kung kailangan din ba niya na makipag-participate. Agad namang tumugon si Liling na ang auntie ng ating bida na si Yang Rushuang, ay asawa ng uncle niya kaya kailangan talaga ni Yang Chen na sumali. Dagdag pang insulto nito na hindi naman masama sa kanilang remote family branch, dahil madaling lang na makakahanap ng asawa ang ating bida na kauri niya. Sinagot naman ito ni Yang Chen na sasali siya, at sarkastiko nitong sinabi na sa magiging resulta ay hindi na ito dapat alalahanin pa ng gunggong na kagaya niya. Nainis naman dito si Liling at sinabi nitong tignan na lang nila ang mangyayari bukas. Nakapasok na nga ang ating bida at nilapag na ang mga nabili niyang medicinal material, at sa isip-isip niya na ang competition bukas ay ang perpektong pagkakataon para masubukan ang lakas ng Davao Pale. Nilabas niya na nga ang kanyang spirit fire at sinimulan ng sunugin ang lahat ng medicinal materials, dahil doon ay naglabasan ang malalakas na iba't ibang kulay na enerhiya. Maya-maya pa ay nagagalak siya dahil natapos niya na din ito. Kinabukasan sa Lee Family Martial Arts Arena ay unti-unti nang nagdaratingan ang mga tao, dahil ito na ang tinakdang araw ng Lee family sa kanilang pinlanong competition. At ang ating bida ay papunta na din doon kasama ang kanyang ama, at sinabihan siya nito na gawin niya ang lahat ng kanyang buong makakaya. Nagsaad naman ang ating bida na wag na itong mag-alala, dahil sigurado siya na siya ang mananalo. Ngunit tinalikuran lang siya ng kanyang ama at sinabi nito na aalis na siya, dahil may trabaho pa siyang kailangan gawin. Naiyak na lang ang ating bida sa sagot ng kanyang ama, at lugmok nitong sinabi na magtiwala man lang ito sa kanyang anak. Nilipat ang eksena kung saan wini-welcome ng patriarch ng Lee family ang kanilang mga bisita, at ito ay ang Shu family patriarch, Shu Yulong, at ang Mahist family ng White Jade City. Napalingon naman ang lahat ng may naglahad na nandito na ang mga taga-Alchemy Association, at ito pala ay si Master Lu kasama ang kanyang mga apprentice. Naikinagulat ng dalawang ito at sinasabi nila na nandito lahat ng mga big shot na tao, kaya sigurado na sila na magiging maganda ang competition ngayong taon. Binati naman na ng gunggong na patriarch si Master Lu, at nagsaad dito na kung bakit hindi ito nagsabi na pupunta siya para nakapagpadala siya ng tao na susundo sa kanya. Sumagot naman si Master Lu na hindi na ito mahalaga kaya hindi na dapat banggitin pa. Inaya na ng patriarch si Master Lu na maupo na sila, ngunit nagsaad ito na hindi siya interesado dahil nagpunta lang siya dito para sa isang tao. Nagtanungan naman itong mga alipin ng Lee family kung sino kaya ang taong hinahanap ni Master Lu. Tumugon naman ang isa na si Liling ito, dahil may usap-usapan na kukunin itong disciple ni Master Lu. Nakita na ni Master Lu ang taong kanyang hinahanap at kagaya nga ng ating inaasahan, ito ay ang ating bida. Nagbigay-pugay siya dito at tinawag itong Master Yang. Naikinapahiya ng patriarch dahil kinakausap niya pa ito, at ikinagulat naman ng tatlong alipin. Hindi sila makapaniwala na tinawag si Yang Chen na master ni Master Lu, at nagbigay-pugay pa ito dito. Nagsaad si Yang Chen na wag na siya nito na tawaging master dahil mas matanda ito sa kanya, ngunit magalang itong tinanggihan ni Master Lu. Nakita naman ito ni Liling kaya nagngit-ngit na naman ang gunggong na ito sa galit sa ating bida. Nagsaad naman si Yao Sui na wag na itong magalit dahil mawawala na rin naman ito dito pagtapos ng araw na ito. Naagaw naman ang pansin ng lahat ng may naglahad na dumating si Dr. Lee, na ikinagulat naman ng mga ito, at bulong-bulungan nila na si Dr. Lee ay ang taong sikat sa kanilang buong empire. At natanong nila na kung sinong tao ang dahilan kung bakit ito pumunta sa competition na ito. Masaya naman itong binati ng patriarch, at sinabi nito na nagagalak siya sa sepresang pagbisita nito, pero sa loob-loob niya ay galit na galit ito dahil si Master Lu ay pumunta lang dito para kay Yang Chen,
kaya hindi siya naniniwala na ang dahilan ng pagpunta dito ni Dr. Lee ay si Yang Chen din.